Uusapan natin ngayon guys, as of July 24, 2026, kung meron na po bang resulta o galawan doon sa mga inirekomenda sa Department of Justice patungkol sa trahedya na kung saan namatay yung dalawang atleta. May galawan na ba? May galawan na sa Department of Justice. Wala pa talaga. July 17 pa to eh. Wala pa po talang galawan. Sana all na lang doon sa mga kaso, basta politika. Bilis ng responde. Ang bilis ng kilusan. Sana all. Nasa DOJ pa rin po ang recommended cases ng NBI at PNP-CIDG. Nasa stage pa lamang po ito ng preliminary investigation. Titingnan din po nila kung alin po ba sa mga kaso na inirekomenda ang may probable cause. Doon na po sila magpo-focus. Anti-hazing law ang mapatunayan na merong probable cause at ito ang maisampa sa korte habang buhay na pagkakakulong, lang piyansa-piyansa, eklusyon perpetua, 20 taon o hanggang 40, parang habang buhay na. Kung reckless imprudence, may kulong at multang nakadepende sa pinsala, pero hanggang 6 na taon lamang po. Hanggang 6 na taon, pwede pang bumaba. May piyansa, may probation law pa. Pwedeng hindi talaga sila makulong. Pero depende po sa korte at sa judicial finality. Mga makakasuhan naman ng simple negligence, liit na multa lamang at maikling pagkakakulong. Pwede ring hindi makulong. Piyansa. Ikaso ba ang institusyon ng Ateneo? Civil liability o pananagutang sibil. Ayon sa Department of the Interior and Local Government or DILG, bukod sa mga kriminal na paratang sa mga individual po na staff, ang mismong institusyon ng Ateneo ay maaaring makaharap sa malaking civil liability o pananagutang pinansyal at legal sa mga pamilya ni Rene at Divine Adili dahil sa nangyaring trahedya sa ilalim ng kanilang pangalan. Mga nagtatanong naman kung makakasuhan ba si Angel Librero, ano ba yung mga possible na kaso na pwedeng isampa at sino ang pwedeng magsampa? Kriminal na kaso po, reckless imprudence or simple negligence. Sasampa po ang reckless imprudence resulting in homicide kung mapapatunayan na hayagan niyang binaliwala ang mga basic at critical na protocol sa pagsalba ng buhay. Halimbawa, sadyang hindi paglalapat ng CPR kahit may malinaw na tsansa o maling-maling paraan na nagdulot ng agarang pinsala. Simple negligence naman resulting in homicide, di po itong isampa kung ang pagkakamali ay dahil sa kakulangan sa sapat na pag-iingat, maling pagtansya, o simpleng pagkukulang sa pagtupad ng tungkulin ng walang intensyong manakit. Ito pa, administratibong kaso or administrative liability, gross misconduct or dereliction of duty. Ilang isang kawani ng pamahalaan, MDRMO, maaari siyang ireklamo sa Civil Service Commission or CSC o sa Ombudsman. Parusa, maaari po siyang masuspinde sa trabaho, matanggal sa serbisyo or dismissal at mawalan ng mga benepisyo sa gobyerno. Civil liability, nanagutang sibil, kompensasyon or yung mga bayad-bayad, pera, kaperahan. Maaari siyang pagbayari ng korte ng kaukulang danyos, pinsala or damages sa pamilya ng mga biktima para sa mga pagkakamaling nagawa habang rumiresponde. Ano po ito tinutukoy sa batas? Upang mapanagot ang isang responder, kailangang patunayan ng piskal o ng complainant ang mga tinatawag na proximate cause or ibig sabihin, kailangang patunayan na ang mismong paglabag sa SOP or Standard Operating Procedures ang direktang dahilan kung bakit namatay ang biktima. At hindi po dahil sa nauna ng pagkalunod o pinsala sa dagat. Aniwan din kasing protektado ang mga emergency responders ng prinsipyo ng good faith habang nagliligtas ng buhay. Maliban na lamang kung may malinaw na gross negligence o sadyang pagpapabaya. Ano sa tingin nyo ang ginawa ni Angel Librero? Good faith? Or nagpabaya? Or sinadya? Di natin alam. Paglilinaw, hindi po pala sinibak sa pwesto itong si Angel Librero. Nagkaroon lamang daw ng kalituan sa balita dahil ang tunay na sinibak ng pamahalaan ay ang Aurora Police Provincial Director na si Colonel Percival Pineda. Nag-announce kasi siya agad ng walang foul play kahit meron naman talaga. Sino ang pwedeng magkaso kay Angel? Ang pamilya ng mga biktima or private complainant. Ang PNP-CIDG or NBI, law enforcement agencies,
Pwede rin ang lokal na pamahalaan ng Dipakulaw o Civil Service Commission. Ngayon, ano na po ba ang resolusyon? Lahat pong ito, waiting po tayo sa DOJ kung ano ba ang maisasampa nilang kaso. Sana makuha natin ang katotohanan, hustisya para masatisfy tayo at masabi natin na nagtagumpay ang taong bayan.